So yun guys, unfortunately ay bawal mag-record ng video dun sa museum, at syempre nire-respeto naman natin yung mga protocol nila. Kaya hindi na rin ako nag-sneak. Yan, next destination na ho tayo. Ito yung pitong pamilya na lumikas noong 1700. So nagkaroon ng malakas na tsunami. Dito sa Baler sila lang yung pitong pamilya na nakaligtas. The rest po, buong Baler na lipol sila. Gisit Falls. Mahina ang Nakakita po kami sa natin. Oo, yun siya. Mahina ang buhos kasi tag-araw. Pagkatag-ulan malakas yan guys. Yan guys. Dito naman tayo ngayon sa Digisit Rock Formation. Hello Bia. Ang ganda rito guys. Parang katulad din siya dun sa Rock Formation sa Maribeles, dun sa Sisiman View Deck. Pakita ko sa inyo. Yun siya. Ganda. Pag sa malayo akala mo nasa ibang bansa ka. Papa! Papa! Ano yung alon dito guys Sabang beach po yun, ma'am. Hindi po kami Pero hindi raw masyadong ginagamit dito pang surfing kasi nga mabato. Mga professional lang daw yung dito. Hindi po kasi Yung nagka-try dito. yung babagsahan po kasi yan, batuhan niya. Oo, pwede ka kasi dalhin sa batuhan ng alon. Kulang po ang pwede. Grabe ang taas. Ngayon lang ako nakakita ng ganito guys. Gilid na kasi ito ng Pilipinas. Yan guys, puntahan naman natin yung daan dito sa Rock Formation. Tingnan natin kung ano itong nandito sa side dito. Tingnan nyo. Kalamig sa Fantastic Four. Guys, grabe yung nakakatakot. Kaya pala nawasak-wasak yung kalsada sa Aurora nung kasagsagan ni Bagyong Uwan. Ito pang walang bagyo, ganito na kalakas yung alon. Paano kaya kung meron pa? Tuwasan ako na. Bia, what are you doing? What's that? Ayan. Tingnan nyo guys dito. Wasak-wasak yung daan. Inaano din yata to, no? Mukhang hinampas ng malakas na alon. Yung Bagyong Uwan. Durug-durug, oh. Guys, dito tayo sa Baler Municipal Fishport. Ayan yung kulay blue. Ang ganda. Pagsakan dito ng mga huling isda. Dito kayo yung mga dinadala sa Baler. Yan guys, oh. Yan yung mga yung mga green na yan. Nag-aalaga silang bangus diyan. Nung panahon ni Presidente Manuel Quezon, yung mga gusto pumunta ng Baler dito sila. Kasi wala pang Daan Bayland. Ito, yan. Ito Sabang Beach. Tapat. Okay, dito na tayo ngayon sa Ermita Hill. Destination natin for today guys. Siyempre wala rin tayong tulog. Madaling araw pa lang alauna gising na tayo. Kaya pagtapos ito balik na tayo sa Transit House para magpahinga. Yan, tingnan natin ano bang meron dito. Sabi may view deck daw Dito tayo sa view deck ng Ermita Hill. Yan, dito raw noon guys pupunta yung mga pirata para manguha ng mga alagang hayop, mga babae, ganyan, alak, kung ano-ano pang mga kalakal. Ngayon, ito parang pinaka stay nila para matanaw agad yung mga pirata. Tapos sasabihan nila yung mga kasama, yung mga tao doon sa baba para makapaghanda. Dito sila dadaan sa may tunnel. Yan. Yan. Diyan guys.
Tapos may labusan dun sa malayo. Yun guys, sa Ermita Hill, dito rin nag-evacuate yung 7 pamilya na nakaligtas dun sa malaking tsunami. Yan. Dun banda, yan, doon daw yung first church dito sa Baler na na-wash out din nung malaking so yun, pakasaysayan pala to talagang Ermita Hill. Ganda guys. Tignan nyo yung lusuman sa ibos nila. Iba yung kulay. Tikman natin kung masarap. Lasang suman pa rin talaga siya. Nice. Yung medyo, yun nga, may gata na medyo maalat ng kaunti. Pero ito meron na siyang tamis. Hindi mo na kailangan isawsaw sa asukal. Mild lang yung tamis niya, tamang tama. Yun, sarap. Kain tayo guys. Bukas ngayon magkapahinga muna kami. Tapos bukas surfing naman. Guys, good morning, day 2 ng ating Baler Aurora Adventure. Okay, ngayong araw na to, wala na tayong gagalaan. Maybe, pero sa itinerary kasi namin ay isa na lang ang gagawin namin ngayon, no? Surfing. Siyempre, itong Baler Aurora ang birthplace ng Philippine surfing. So papakita ko lang sa inyo yung mga alon na susuungin namin ngayong araw para matuto mag-surf. Hindi ko alam guys kung matututo ako dyan o mamamatay na ako. Stop it. Get some help. Tidal wave no? Yan guys, so after namin mag-surfing meron pa kami isang pinuntahan bago kami mag-lunch. Dito po yan sa may hanging bridge ng Baler. Okay, pakita ko lang sa inyo, sukal pala dito, grabe, bago makarating. Tapos siya, liblib na hindi sementado yung ibang daan. Yan, ito siya, bakawan siya eh. Kasi itong ilog na ito dumudugtong sa dagat, kaya dito brackish water. Kaya yun, nabubuhay yung mga mangrove forest dito sa lugar na to. Yan, lakarin natin tong mahaba pala to guys, tong hanging bridge. Subukan nating tawirin. Ay, lalim pala guys. Barangay pa rin pala ito. Ayan. Guys, so tingnan niyo yung lupa na yan na nakaangat. Ayan, ganyan daw yan noon lahat. Puro lupa. Wala tong tubig na to. Kaya yung mga bakawan na yan, may mga kubo-kubo raw yan. Dito sa gitna may puno na mangga. Nangyari lang kakabagyo. Dahil nga daw 2000 ganyan 90s uso illegal logging. Bumaha ng matataas ganyan, matatinding bagyo dumating. Kaya pinasok na to ng tubig tong lugar na to. Which is dati naman siyang naaanuhan ng lupa. Na yun nga, may lupa at pwede mo lakarin lang. Tapos dalawa yung hanging bridge dito, yung isa dito lang sa tabi, wasak na rin noon, nabunot daw yung pinagkakabitan dahil sa matatinding bagyo. Kaya ito na yung humalili, pero hindi rin siya ganun ka-stable guys eh. Although di man ako engineer, parang hindi siya masyadong tatagal. Ayan, kasi bulok na rin yung mga ibang kahoy. Okay, pero maganda guys, ganda.
Sierra Madre. Woo! Yo guys, ito, meron pala ditong part na parang ano siya, night market. Ang daming pagkain, street foods, iba-iba. Ang sarap. Kaya lang malas na kakain na kami bago kami nakarating dito. Pero okay lang, pwede pa naman, 'di ba? Kahit busog, babanat pa rin tayo. Ayan, ito yung lugar na kung tawagin nila ay Philippine Surfing Marker. Ito guys, paggabi maganda to, pero pag umaga hindi mo masyado ma-appreciate kasi wala yung mga pailaw eh. Birthplace of Philippine Surfing, 1972. Yan, itong bayan ng Baler ang nagpauso ng surfing dito sa Pilipinas noon pang 1972. Ito yung marker, oh. Ganda. Yan, tapos guys ito, may mga pailaw. May mga nagpipiknik, may mga naglalatag ng upuan, upo lang sa buhanginan, yung mga dalang upuan, yung iba kwentuhan. Dapat tinitingnan yung alon. Kaso alon eh. Alon dili. Yan guys, dito tayo sa may view deck. Yan o, maganda mag-picture dito. Yan. Akitin natin. Yan, best part dito guys sa view deck natin is pwede ka mag-charge. Yan, di ba? Pag nalobat ka sa gitna ng paggagala mo, pwede ka magsaksak. Tapos dito guys, oh, marami pang mga benches na pwedeng upuan, tambayan. Ganda nga ng forma. Yan guys, oh, spiral. Para siyang wavy. Ito yung alon na yan, oh. Walang bagyo yan, ha. Galit na galit. Tripping, bro. Nakaka-relax dito guys paggabi. Dito sa tapat ng view deck may mga tusok-tusok. Pia! Guys, tingnan na natin saglit yung history dito. Kain na agad. Last na yung lugaw. Alam mo. Yung 35 na lang. Ano po, tofu or egg po?
Ito mga ihaw-ihaw. Guys, ako na kami dito sa homestay. Kain tayo. Calamares, kwek-kwek. Lugaw yan, yung naka-plastic na yan. Tapos manggang hilaw na may alamang. Pero iba yung tawag nila sa pang dito. Hindi lang na maintindihan kanina eh. Nakalimutan ko yung sinabi ng bata eh. Good trip tayo guys. Tapos ito, matutulog na rin kami. Then tomorrow, last day. Hindi naman na kami magagala. Mag-aayos na kami ng gamit. Tapos mga 11 o'clock, check out na. Yan, sige guys. Sandali. Pakita ko lang muna. Kulay itim tong Hindi lang madilim to itim talaga yung alamang nila. Pakuha ako, nakuha mo. Ano siya? Sa tingin ko lang parang may sabaw ng pusit. Konting-konti. Kaya nangitim. Kasi medyo may pagkalasang rin siya pusit. Pero okay siya. Kakaiba. Guys, ito pa pala, hermit crab. Pagkalaki-laki. Malayo naman kami sa dagat eh. Pero malapit sa kasi. Yan, mag-isa lang siya. Ang laki. Magkano kaya to? Kasi maliliit na umang noon, 10 piso yan nakatimba. Nung elementary ako. Siguro to mas 100 piso, ang laki. Oh, laki. Okay, good morning guys. So, ito na, galing na kami ng third day na ngayon. So, umalis kami ng Aurora kanina sa Matitiyaho homestay ng mga 9:30. Ngayon ay 12:03. So yan, mga after 2.5 hours ng pagmamaneho, dito na kami sa McDonald's sa may Rizal, Nueva Ecija. Ito, sa iba kami dinaan ni Google Map eh. Hindi na kami dumaan doon sa pinanggalingan namin na Maria Aurora, ganyan. Hindi na. Dinaan kaming Nueva Vizcaya. Tapos yan, Nueva Ecija. Sobrang tarik, grabe, talo pa Bagyo. Sobrang tarik, sobrang lala ng kurbada. Pero awa ng Diyos naman, nandito pa rin naman si Guapito at matino pa rin naman. Yan, so ito, kain muna tayo saglit habang pinapahinga natin yung sasakyan kasi napuwersa rin eh. Okay, bili tayo ng pakwan guys. 3 for 100 na mura. Pabili din kami sibuyas kanina dito sa Nueva Ecija. Kaya nasa likuran niya ata. Siya? Parang yung isang net lang siya 20 pesos kaya 60. Sobrang dami na. Tapos manok dalawa 180. Hindi naman siya per kilo bigayan eh, per piece. Yung isang buong katawan talaga 180 dalawa. So mura mga bilihin dito. Prutas, gulay, ganyan, karne dito sa Nueva Ecija. Kaya pag makakadaan kayo, bili rin kayo dito guys. So guys, yun, nakauwi na ho kami at nakapagbihis na rin ako. Salamat sa Diyos sa pag-iingat. So ngayon pa uwi, 6 hours inabot yung biyahe namin. Mas mahaba ng 1 oras. Kasi nga sa iba rin naman kami dinaan sa Nueva Vizcaya. Kaya nadurog kami sa ahonan eh. Medyo masikip pa yung daan. Kasi panalo naman sa mga tanawin. Yan. So salamat sa Diyos sa pag-iingat, sa adventure, sa mga natutunan. Kasi pinakamahalaga po yan sa paglalakbay na meron tayong mapupulot sa mga lugar na pinupuntahan natin. Kasi kung ang goal lang ng pagta-travel ay para may mapost sa social media, wala akong kabuluhan yung ganung paglalakbay, pagtatapon lang yun ng pera. Dapat isipin natin ang pagta-travel ay pag-i-invest sa memories para may mapagkwentuhan kayo balang araw at syempre para matuto rin tayo, lumago yung ating kaalaman, magkaroon na tayo ng malawak na perspektibo at yung ating karunungan regarding sa mga kultura at tradisyon ng iba't ibang bayan at lalawigan ay yumabong pa. So hanggang dito guys, maraming salamat po. Sana sa susunod na vlog ay nandiyan pa rin kayo at suportahan nyo po ang aming pamilya sa aming pag-travel
At sama-sama po tayo mag-enjoy. So, God bless guys. At see you next time. Bye-bye.